Kung may tao na gumamit ng document ng ibang tao, may kasong forgery or falsification of documents din ba maliban sa identity theft? For example, may ginamit siyang dokumento na peke. Po yung dokumento na yan, galing sa ibang tao. Maging liable ka kung alam mo na peke yun. Tapos, despite na alam mo na peke yun, kahit ang nagpeke doon ibang tao, alam mo na peke yun, tapos yung dokumento na yan, peke talaga, tapos ginamit mo para makabenepisyo ka, makadamage ka sa third party, or you have the intention to cause damage to third party, you can be liable. Ayan. It means, kahit na hindi ikaw ang nagpalsipika sa dokumento na yan, kung ginamit mo isang falsified document na alam mo na falsified yan, you can be criminally liable of falsification. Mula kay Luisa Godinez, attorney sa ating YouTube, o text message pala. Good morning, itatanong ko lang po, yung mga tao na nag-declare na nawala, halimbawa yung mga papel ng motor nila, nag-affidavit pa sila na nawala kahit ang totoo ay nakasanla. Falsification po bang matatawag yun? Hindi siya falsification kasi ang falsification, ginaya, pineki ang perma mo. Yun ang falsification. Yan, totoo yung affidavit na yan. But ang laman, hindi totoo. Iba yun ha. Totoo yung affidavit na yan kasi yung perma, totoo ang perma, nakasulat doon, pero pagsisinungaling ang nakalagay sa affidavit. Ang tawag doon, perjury, hindi yan falsification. Ayan. Mas mabigat na penalty yun. Like yung sa Senado, yung mga witness doon, iba yun. Mas mabigat yun. Hindi naman yun falsification. Ang falsification, iba sa perjury. Yes. Ang falsification, for example, perma ni Jane, kinopya ko. Okay. Falsification yan. Pero yung context, pag nagsisinungaling ka, pag yung context nagsisinungaling ka, tapos perma mo talaga, naka-notarize yun, perjury ang kaso. Mabigat yun. Mas mabigat yun kasi ang perjury, the penalty is 6 years, 1 day to 12 years, plus 1 million peso fine. And ang jurisdiction dyan, bailable, and the jurisdiction dyan is nasa RTC. Yun. Balik naman tayo sa mga katanungan about government concerns. Kuya Mark, what if naman kung yung SALN or yung Statement of Accounts and Liability Net Worth ng isang government official ay pineke or na-falsify? May damages ba to kahit hindi naman naapektuhan ng government? Ang SALN, what do you mean SALN? Statement of Asset and Liabilities Network of isang government agency, officials. Kasi lahat ng empleyado ng government may SALN. Kahit sa pinakamababang pwesto sa government, up to the office, up to the president, kailangan magsabit ng SALN. Lahat. Yes. And those documents are public document. Kasi naka-notarize yan. Pag ang isang dokumento naka-notarize, irrespective kung may damage on the part of the government, because what is yung focus ng crime is the violation of the truthfulness or faith to the public. So, kung pineke ang perma, SALN, nagsabit ng SALN, but ang perma, hindi naman talaga perma ni Mayor. Perma ng kaibigan niya. Peke yun. So, there is falsification. Kahit na walang damage on the part of the government kasi SALN is a public document. That's why, kailangan natin i-compare pag ang na-falsify mo isang private document, kailangan may damage on the part of the government. Kailangan may damage on the part of the third person. But pag ang na-falsify mo isang public document, hindi kailangan na may damage on the part of the government. Because what is punished is not the damage. Kung hindi, ang pinanis doon is the violation of the faithfulness or truthfulness to the public. Attorney, Miss Lala, bago lang tayo magpatuloy, yung pagdating sa pagpipirma, halimbawa, yung mismong talaga magpipirma, inalaw niya yung isang kasamahan niyang siya na lang magpirma. Is it okay? Wala bang illegal doon? For example? Example, dapat sa yung pirma yun eh. Ngayon, inalaw mo ko na, ikaw na lang magpirma for me. Oh, yes. Normally, practice yan. Ginagawa yan. Ginagawa lang layo. Gamitin mo na yung perma ko, ikaw na nag-perma. Minsan, as long as it is a private document, wala nang problema. Kahit public document nga yan eh. Actually, practice yan, but actually bawal yan. But kung inauthorize mo naman isang tao, pwede maging excuse yan. Pero paano kung pagdating ng panahon na magkakaso-kaso na, magha-hands up ka na, hindi mo na i-recognize yung kanyang perma. Although may verbally agreement kayo. So yun yan, pwede maging, as long as walang damage, hindi siya naka-benefit, hindi siya maging criminally liable,
But maybe there is an administrative liability but walang criminal liability on the ground na wala namang intention to cause damage kasi inauthorize mo nga siya eh. Okay. Jade, permahan mo na ang perma ko dyan. Kaya lang, walang sapat na ebidensya na kasi verbal lang eh. Papaano But nga? as long as mapapatunayan na inauthorize mo yung isang tao na gamitin ang perma mo, it means there was no intent to cause damage. Okay. Because there was no intent to cause damage, there is no criminal liability. Maybe there is an administrative liability. Kasi the very first place, ano reason mo? Nung inauthorize mo isang tao na, Jade, gamitin mo na yung perma ko kasi nandito ako sa Boracay. Nag-tour ako dito, nagbakasyon. Ikaw mo ng perma sa dokumento na yan. Okay. Pero gamitin yung pangalan ko. Oo. Kung pinirmahan mo, ginamit yung perma ko, for example, kaya mong gayahin. Oo. Are you criminally liable? No. Why? Because you have no intention to cause damage. You have no intention to commit a crime. Paano pagdating ng panahon, hindi ko alam yan. Hindi naman, hindi ko paano naman inutos. mapapatunayan? That's why i-prove mo sa court yan. Yeah. I-prove mo, lalo na pag usual practice na ginagawa palagi, ang kailangan mo i-prove kasi that still, the presumption of innocence still prevail on the part of the accused. Palagi yan. Nakalagay sa atin sa ligang batas, the presumption of innocence always prevail. Always, nandyan palagi ang presumption of innocence. So, ikaw yung nag-file ng kaso, i-prove mo yan. Kasi, kung inutusan ni Juan, si Pedro, na gamitin ang perma niya, it means si Pedro, wala siyang intention to commit a crime. Inutusan lang siya. So, ginamit niya kasi wala may intention to commit a crime. Usual practice naman yan. Maybe there's administrative liability. Maybe there is civil liability. But there's no criminal liability because the mind ng gumagawa doon is not criminal. Because sabi ng batas, you cannot be criminally liable if your mind is not criminal.